Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, anong oras po. Mapapanood po ninyo itong ating programa. Muli po, nandito na naman po yung lingkod. Epipanyo Robertor, ito po sa ating programa. Ang reaction mo, birada po. Okay, bagong lahat, binabati muna po natin, maging ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, maging ating mga kababayan sa abroad, at syempre mga kababayan po natin Luzon, Visayas, Mindanao ng mga Epipanyo supporters, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, hindi na po natin matatagalin mga minamahal mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon. Ito pong isang balita o isang naging pahayag po ni Attorney Claire Castro. No? Meron pong pinahayag si Attorney Claire Castro na bibigyan po natin ng reaksyon. So, ito't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Nagpatutsyada ang Malacanang sa mga opisyal ng gobyerno na hindi umano nagtatrabaho. Kasunod yan ang pagtaas ng trust and performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at pagbaba naman ng ratings ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ngayon ng palasyo tungkol sa isyong ito? Rose, bago ko talakayan yung usapin tungkol sa trust ratings, pansinin ko muna o bigyang tingin ko muna yung naging pahayag ng Malacanang tungkol nga dito sa national budget. Ang sabi kasi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sana ay tumulong ang taong bayan sa pagbabantay ng bicameral committee para masigurong maayos ang latag ng pondo para sa 2026. Ayaw daw kasi nila na magkaroon ng abuse pagdating sa power of the purse. Kasunod yan na naging pahayag ni Senate President Jesus Cudero na mahirap daw maiwasan na magkaroon ng pagbabago yung National Expenditure Program o yung proposed budget na isusumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso. At kagaya nga ng nabanggit po kanina, nagbigay din sila ng pahayag tungkol nga dito sa improvement ng numero ni Pangulong Bongbong Marcos. Base tungkol sa Okta survey, tumaas kasi yung kanyang trust ratings. Welcome development ito para sa Malacanang. Pero ang sabi ni Yuse Castro, hindi pa rin naman daw nila iindain kung ano ba yung magiging resulta ng numero. Dire-diretso pa rin daw sa pagtatrabaho. Of course, it's a welcome development. Pero hindi pa siya natapos ang pahayag ni Yuse Castro dahil meron din siyang ilang mga pasarin. Darito ang pahayag ni Yuse Castro. Kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. So kung naintindihan po ninyo yung naging pahayag po ni Attorney Claire Castro, patama po yun. Patama po yun, lalong-lalo na po sa isa dyan na pinakamataas, na may mataas na posisyon sa ating bansa, na walang ibang ginawa kundi pumunta doon sa ibang bansa, pagpasarap, mamasyal, kumain, at syempre makipagtsikahan sa mga nauuto niyang mga Pilipino doon sa ibang bansa. So, alam niyo, nakakatuwa. Tama po yung sinabi niya. Masarap pong tignan, masarap pakinggan na tumataas yung ratings ng isang opisyal ng ating bansa dahil siya ay nagtatrabaho. Kaysa naman mapakinggan natin na kung sino pa yung hindi nagtatrabaho, siya pa yung tumataas yung ratings. Masakit po sa tainga. At tama po yung sinasabi po ni Attorney Claire Castro. Mapapasabi ka na lang talaga na, wow! Diba? Kasi, biro mo, itong mga nakaraang buwan, itong mga nakaraang, itong last year lang, biro nyo, walang ginagawa. Pasyal lang, punta dun sa kung saan gusto niya. O pupunta dun sa kung saan lugar gusto niya. Magpapalamig, sasakay ng eroplano, makikipagtsikahan, pero taas ng ratings. Di wow. Diba? Kaya mapapasabi ka, di wow. Sa totoo lang,
Kahit hindi diniretso ni Attorney Claire Castro yung sinabi niya, hindi niya pinunto o tinumbok na itong si Inday Lustay yung talagang pinatatamaan niya doon. Pero alam ni Inday Lustay yun. Ha? Alam ni Inday Lustay na siya yun. Hindi niya mapagkakaila yun. Dahil kumbaga sa ano, kokonekta sa kanya yun. Dahil alam niya kung sino siya. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. So, ngayon, masarap pakinggan na malaman natin na bumababa yung ratings ni Sara Duterte. Bakit? Dapat lang naman sa kanya yun. Saan ka nakakita hindi nagtatrabaho? Ha? Saan ka nakakita na puro pasyal lang? Puro punta lang doon sa mga rally-rally ang ginagawa. Puro paninira, tapos tataas yung ratings. Wow! Wow! Diba? Alam nyo, para sa mga Pilipino, para sa mga nakakalam, hindi na tayo magtataka kung tataas yung ratings ng ating mahal na Pangulo. Dahil habang tumatagal po, nakikita at namumulat na po mga Pilipino sa katotohanan na talagang ating Pangulo ay walang ibang ginagawa kundi magtrabaho doon, magtrabaho dito, pagtrabaho kung saan nandoon yung kanyang dapat tugunan. Nandoon yung mga problema na dapat niyang resolbahin. No? So, kaya hindi na tayo magtataka kung bakit mas marami na ngayon ang nagtitiwala sa ating mahal na Pangulo dahil nakikita nila yung mga proyekto, yung mga nagagawa ng ating mahal na Pangulo na hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa. Diba? So ngayon, sasabihin na naman ng iba, ay, ano yan, fake news yan, hindi totoo yan, minanipula yan. Mas kapanipaniwala naman na minanipula ni Sara Duterte yung resulta ng Okta Research ng mga nakaraan na taon. Biro mo, wala naman siya ginawa kundi manira ng manira. Mag-abroad na mag-abroad, manood ng concert, pumunta sa ibang bansa, lustayin yung pera ng taong bayan, tapos ang taas ng ratings. Naalala ninyo yung Fools Asia, ang taas ng ratings niya, pero ang tanong, ano ba ginawa niya? Ano ba ginawa niya? Di ba wala? Lalo na ngayon, huwag na tayo magtaka kung bakit bumaba yung ratings niya. Ano ba ginawa niya simula nung nakulong yung tatay niyang demonyo? Sige nga, anong ginawa ni Sara Duterte nung simula nung nakulong yung tatay niya? Punta doon, punta dito, lulustayin yung pera ng taong bayan, pupunta kung saan saang rally, magsasalita na, ang tatay ko! Bayani ang tatay ko! Diba? Kinulong nila ang tatay ko! Pinopolitika nila kami! Yun lang ang trabaho niya. Imbis na gampanan niya yung trabaho niya bilang vice presidente, nandoon kung saan-saan napupunta. Yung mga tao tuloy na umaasa sa kanya at yung mga pinaasa niya, naghihintay, nakatulala, naghihintay. Nasaan na ba yung nangako sa amin? Wala. Doon, busy sa paninira. Ngayon, ang resulta, siya ngayon yung sira. Sa kakasira niya, sa paninira niya, sa hindi niya pagtatrabaho, laging wala sa opisina niya, laging nasa labas, puro paninira, puro lakwatsa, ayun. Tapos nagbabalak pa. Gustong-gusto pa na maging Pangulo. Ang kapal naman ng mukha. Diba? Masasabi mo talaga ang kapal ng mukha. Hindi na nga niya kayang gawan o hindi na nga niya kayang gampanan yung kanyang pagiging vice presidente. Gusto pa niyang maging presidente. Ang kapal ng mukha, di ba? Ang kapal ng apo. Yung performance niya bilang vice presidente, malayo sa performance ni dating Vice President Leni Robredo o sa mga nauna sa kanyang naging vice presidente. Diba? Tapos gusto pang maging Pangulo. Wow naman, Sara. Maawa ka naman sa mga Pilipino.
Maawa ka naman sa mga pinaasa mo. Ha? Ilang milyon ang pinaasa mong Pilipino na hanggang ngayon ay nganga? Ilang mga proyekto ang pinangako mo na gagawin mo na hanggang ngayon ay nakatenga? Sige nga. Kaya tama lang yung sinabi na Atty. Claire Castro. Diba? Mahiya naman kayo. Tama lang po yung patama ni Atty. Claire Castro na masakit sa tenga pakinggan na tumataas yung ratings kahit walang ginagawa. Eh di wow. Diba? Mas masarap pakinggan at kanais-nais pakinggan, malamig sa pandinig. Yung tumataas yung ratings ng isang politiko na tunay na nagsiservisyo at nagtatrabaho sa mga Pilipino. Kesa marinig natin tumataas yung ratings ng isang magnanakaw na walang ibang ginawa kundi mamudmud ng pera para lamang pagtakpan yung kanyang pagiging magnanakaw. Pupunta doon, dito, magbabayad doon, magbabayad dito, para ano? Para masiguro na hindi siya mapanagot sa kanyang mga brutal na mga kasalanan. Yan ang nangyayari. Wala na. Bali wala na kay Sara Duterte yung trabaho niya. Ang importante, mapigilan niya yung impeachment trial laban sa kanya. Kasi baka makita yung bank account. Natatakot sila na makita yung bank account. Bakit kaya? Kasi makikita ng taong bayan yung katotohanan. Kaya mas inatupag ni Sara Duterte na bayaran. Mas inatupag niya, binigyan niya ng oras na bayaran yung mga taong may kapangyarihan para pigilan yung kanyang impeachment trial. No? Kinalimutan niya yung kanyang responsibilidad. Kinalimutan niya yung kanyang pangako. Kinalimutan niya yung kanyang mga proyekto na dapat ngayon ay nakatayo na. O sa bagay, hindi na nagtataka. Kung yung trabaho nga niya bilang DepEd Secretary, hindi niya nagampanan yung pagiging Vice President pa kaya na hamak naman na mas malawak at mas malaki ang trabaho niya. Diba? So, alam naman natin na kaya bumaba yung ratings ni Sara Duterte dahil mas inuna niyang tutukan yung kanyang impeachment trial dahil natatakot siya na matuloy yung impeachment trial dahil alam niya na hindi niya kayang depensahan at hindi niya mapapaliwanag kung sino-sino yung mahigit 400 na persona na tinatawag na student, ghost student ng DepEd. Natatakot din siya na may paliwanag yung mga ghost employee doon sa OBP na pinapasweldo nating mga Pilipino. Natatakot din siya na matuloy yung impeachment trial dahil alam niya na hindi niya kayang maipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino si Piwi at yung iba pang binigay niyang pangalan doon sa Quadcom. Kaya ubus-buhos yung pera na iminudmud niya sa mga taong mukhang pera na katulad niya. Yan po. Kaya huwag na tayo magtaka kung bakit bumaba po yung ratings ni Sara Duterte. No? So, tulad po ng sinabi ng ating tagapagsalita, Atty. Claire Castro, kahit tumaas man o bumaba yung trust rating ang ating mahal na Pangulo, hindi magbabago ang ating mahal na Pangulo. Patuloy siyang maglilingkod sa taong bayan. Umulan man o umaraw, may mga paninira man o wala, may pagsubok man o kasiyahan. Diba? So, yan po ang ating mahal na Pangulo. So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng pamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.